Lusot na sa Kongreso ang panukalang paigtingin ang parusa sa mga nagmamalupit sa mga hayop. Batay sa panukala, magiging katuwang na ang mga animal welfare group sa pagpapatupad ng batas. May report si Lay Alves. Makailang ulit nang napabalita ang mga kaso ng pagmamalupit sa mga hayop. Minsan nang umani ng batiko sa social media ang litratong ito ng isang asong isinabit sa sampayan. Abril naman ng taong 2009, umani rin ng batikos ang pangmamaltrato sa hayop na ginawa ng isang physics student sa University of the Philippines, Diliman. Ikinuwento pa niya sa kanyang blog ang pagpatay niya sa isang kuting. Noong 2011, hinatulan siya ng guilty dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Nito lang Mayo, pinagpapalo naman ng 2x2 ang isang aso sa Marilao, Bulacan. Gumaling man ang mga sugat ng aso, wala nang isa sa mga mata nito. Ang Pilipinas ang unang bansa sa Southeast Asia na nagsabatas ng Animal Welfare Act. Pero sa paglipas ng panahon, naging mahina raw ang Republic Act 8485 sa pagsupil sa kalupitan sa mga hayop. Sa ilalim nito ang parusa sa mga lalabag, pagkakulong ng mula 6 na buwan hanggang 2 taon at multang 1,000 hanggang 5,000 piso lamang. Marami nagsasabi, ang hina-hina ng batas, walang ipin. So ito na, nakuha natin yung ipin na hinihingi natin. Sa ilalim ng Senate version na inadapt ng Kamara, ang mga napatunayang lumabag sa batas, pagkakulong mula 1 hanggang 2 taon at multang hanggang 100,000 pesos kung ang hayop na pinagmalupitan ay namatay. Kung nabuhay naman ang hayop na pinagmalupitan pero severely injured na ito at di na kayang mabuhay mag-isa, ang parusa ay mula 1 taon hanggang 1 taon at 6 na buwang pagkakulong at multa hanggang 50,000 pesos. Kung wala namang incapacitating injury ang hayop, ang parusa sa salarin ay pagkakulong mula 6 na buwan hanggang 1 taon at multang hanggang 30,000 pesos. Pero kung ang nasa likod ng kalupitan sa hayop ay sindikato o yung ginagawang negosyo ang animal cruelty o opisyal o empleyado ng gobyerno at di bababa sa 3 hayop ang apektado, mas mabigat ang parusa, pagkakulong mula 2 hanggang 3 taon at multa hanggang 250,000 pesos. May tuturing na ring paglabag sa ilalim ng panukalang batas ang pag-abandona sa alagang hayop. Binibigyan din ng otoridad ang animal welfare groups na tumulong sa pagpapatupad ng batas na ito. Sana this will serve as a warning para dun sa mga gusto pang gumawa ng mga karahasan laban sa mga hayop. Maaaring i-report ang mga nasaksiyang pagmamalupit sa hayop sa Police Hotline 117. At dahil inadapt na ng Kamara ang Senate version ng mga amyenda sa Animal Welfare Act bago magsara ang sesyon, wala ng bicameral conference. Hihintayin na lang ang printed o enrolled copy ng panukalang batas na pipirmahan ng Senate President at House Speaker. Itatransmit na lang ang panukalang batas sa Malacanang para malagdaan ni Pangulong Aquino. Lay Alves, GMA News.